Magandang buhay, panibagong araw at panibagong recipe na naman ng ating maibabahagi at ito ay magluto tayo ng bibingka sa kawali. At unang step na gagawin natin, ang dahon, hinugasan ko na yan at pinunasan para malinis at painit natin sa apoy para malambot. Saka lagay natin yan mamaya sa kawali, bali pang sapin. At sa isang bowl, maglagay tayo ng isang itlog, i-mix natin gamit ang wire whisk. Isunod natin ang tinunaw na butter, mga 1/4 cup. Isunod natin ang gata na 1 cup. I-mix lang natin para magpantay. At isunod natin ang 1 cup na brown sugar. At i-mix natin hanggang sa matunaw ang ating sugar. At isunod natin ang rice flour. Bigas yan guys na powder. 1 cup and 1/4 ang gamit ko dyan at 1 tablespoon na baking powder. At i-mix natin ng mabuti gamit ang wire whisk din. Kailangan ma-mix yan ng mabuti na walang mamuo-muo para hindi mamaya magbuo-buo ang harina. At maglagay tayo ng 1/4 na water konti para hindi masyadong malapot ang ating butter or mixture. At isunod natin ang coconut or buko. Konti lang nilagay ko dyan kasi baka na sobrang dami din. At naglagay din ako ng cheese or grated cheese na cheddar. Lagyan natin ng cheese para masarap. At dito sa kawali, ilipat na natin ang ating mixture. Dito natin iluluto ang ating bibingka. Ganyan lang siya kadami, isang kawali. Sana hindi siya umapaw mamaya. Ganyan guys ang aking recipe for today. At ilagay na natin dun sa apoy. Isalang natin sa mahinang apoy lang siya at lagyan natin ng takip para maluto ng maigi. Mahinang apoy lang yung ilagay natin para hindi masunog. At maghiwa pala tayo ng itlog na maalat na pang toppings natin mamaya sa itaas niya. 2 pirasong itlog ang nilagay ko dyan. At yan na guys, luto ng ating bibingka. Tutusukin natin ng toothpick. Pagka wala nang dumidikit sa toothpick, ibig sabihin, luto na. At i-brush lang natin ng butter. Yung butter na tinunaw ko rin. Para mas mabango ang ating bibingka. At maglagay tayo ng toppings na cheese. Naubusan kasi ako ng cheddar na cheese, kaya ang nilagay ko dyan mozzarella. At ilagay na natin ang itlog na maalat sa itaas din. Muntik lang nakalimutan ng toppings. Dapat pala kanina yung medyo malapit na maluto, ilagay na kaagad ang toppings para medyo lulubog ng kaunti. Kaya yan yung resulta, nakalimutan ko. Tinakpan lang natin hanggang sa matunaw ang cheese. Kaya yan, luto na. Dali lang matunaw ang cheese eh. Lilipat natin sa plato para dito na tayo mag-plating. Ganyan ang itsura niya guys, napakaganda. Ngayon ko lang to ginawa ang bibingka pero hindi ko in-expect na ganito kaganda kinalabasan niya. At yan, hiwain na natin. Masarap siya, malinamnam dahil mayroon siyang buko at mayroon pang cheese at nilagyan pa natin ng butter. At saka ang bango-bango dahil ang dahon ng saging medyo nasunog na kaunti sa ilalim. Kaya ang bango ng niya, yung amoy. Ayan, hiwain natin at ilagay sa plato. Siyempre, titikman natin dyan. Dahil malapit na pala bare months, di ba? Magpapasko na naman. Next month, September. Kaya nagsimula na tayo magluto ng bibingka. Ganyan guys, ang aking bibingka sa kawali. Sana matry nyo din. Dahil ang sarap talaga niya, promise. Thank you sa panonood.